Hello. Hello, good morning. Good morning, CCF Kamakop. Good morning. Okay lang. Message is very important. Hey, good morning. And as we celebrate ang kapanganakan ng Panginoong Jesus, next week natin i-discuss ang birth of our Lord Jesus Christ. But first and foremost, we would like to greet each one of us a pleasant good morning. December 7. Good morning. Bati naman kayo. Good morning. Tayo po muna ay manalangin as we study the Word sa umagang ito. Let's pray. Father, once again, we thank you so much for giving us an opportunity to come to your presence. Yes, Lord. So that your name will be glorified in our lives, Father God. Lord, it is our online ministry. I pray that you bless us as we study the Word. Help us to apply it our Christian journey, Father God. We commit to you that you will bless our lives, Father God. Yes, And Lord. thank you so much that you are our great God and awesome God who will give us wisdom and knowledge to do your will. Lord, thank you so much, and may you bless the CCF Kamakop worshipers sa umagang ito. Saan man sila naroon, ano man ang kanilang ginagawa, we commit that you will bless their lives, Father God. Thank you, Lord. In this we pray. Amen. Okay, ang topic ko ay typical na ginagamit ko na noon pa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. At ang before nung pandemic, I use it as we are facing the pandemic, yung trials, so what we need to do and what we need to apply, So ngayong umaga, we will discuss huwag kang mawalan ng pag-asa. Yes, our country are suffering from corruption, suffering from thank you. Ready na lang mamaya yung Okay, praise God. Yung ating mga ginagawa sa Kongreso, sa Senate, sa DPW, talaga nakakawala ng pag-asa. Ay nakakalungkot yung kalagayan yun. But first and foremost, huwag ka mawala ng pag-asa. Tingnan mo yung katabi mo. May pag-asa ba? Amen. Amen. Yan, wala, nawawala. Another practice ulit ito. Okay, our text is found in 2 Timothy chapter 4, verse 9 to 18. May typographic error po yan, pero nothing to worry because we will discuss all verses. But before that, we will read the verse. Ang konteksto niyan ay si Apostle Paul wrote to Timothy to be faithful sa lahat ng mangyayari sa panahon niya. And that time, if you study the preceding verses, si Paul ay nagpapaalam na kay Timothy. So yun ang context, if you have time, you can read, pakitingnan natin ang verse na pag-aaralan natin, ang 2 Timothy chapter 4, verse 9 to 18. Ang sabi ng salita ng Diyos, sabay-sabay natin basahin, mga personal na bilin, pagsikapan mong dito sa akin, lalong madaling panahon, dahil iniwan na ako ni Dimas at napunta siya sa Thessalonica. Iniwan niya ako sa Crescens, naman siya nagpunta sa Galatia, at si Tito sa Dalmatia. Next slide. Si Lucas lang ang kasama ko, kaya isinama mo na rin si Marcos sa pagpunta mo rito dahil malaki ang may tutulong niya sa gawain ko. Si Tychicus naman, pinapunta ko sa Efeso. Pagpunta mo rito, dalhin mo ang balabal ko na iniwan ko kay Carpus sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na ang iyong mga gawa sa balat na hayop. Okay? Next slide. Okay, balik tayo. Basahin ko muna ang buong verses para higit nating maintindihan yung 2 Timothy chapter 4 verse 9 to 18. Kasi na pala yan, ready na to deliver the message.
Sabi dito, yung binasa natin, last phrase. Last phrase. Okay, dito, no? Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang may tutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagpunta mo rito, dali mo sa akin ang balabal na iniwan ko sa Troas. Sa bahay ni Capio, dali mo rin ang mga aklat, lalo na ang iyong mga gawa sa balat ng hayop. Napakasama ng ginawa sa akin ng panday na si Alejandro. Pagbabayarin siya ng Panginoon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat mahigpit niyang sinasalungat ang pinapangaral natin. 16. Sa unang pagharap ko sa hukuman, walang sumama sa akin. Pinabayaan nila ako mag-isa, patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng hintel. Ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang magbatid sa akin nang ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. By the way, our message for our worshipers ay ang ating contact ay pre-believers and new believers. So, if you are new believers, it is for you. If you are pre-believers, it is for you. Kasi ito po'y aming sistema. From July until now, we are discussing about worship, evangelism, how to be saved, how to be trust in the Lord. But we are discussing right now yung kalagayan ng ating bansa, may pag-asa ba? Pero hindi yan natin didiscussing. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa mga pre-believers, sa mga worshipers, sa umagang ito, we are discussing paano magkakaroon ng pag-asa sa Panginoon. Sige, mapansin niyo sa talata, sige Kuya Dera, merong mga binanggit ang Bible. Ito pahingin tubig. Suyo. And electric fan din pa, ano din ang kaunting hangin sa akin. Wala. Okay. Yan, okay na. Pansin natin dito, ano? Si Timothy, tingnan natin muna. Si Dimas, si Crescent, si Tito, si Lucas, si Marcos, at si Tikikos. Excuse me. Pansinin natin yung talata ng Bible. Kainin ko lang ng tubig kanina. Ano ka agad daw? Balandra na dito muna. Okay. Pansinin natin, no? Si Timothy, si Dima, si Crescent, si Tito, si Lucas. Ang sabi ni Apostle Pablo, si Lucas na lang ang kasama ko rito. Kindly invite Marcos. Kasi si Marcos, ang buhay ni Marcos ay dati silang kasama ni Barnabas. Si Mark ay accompanied by Paul and Barnabas on their first missionary journey. But Marcos deserted them in Pamphylia. Ibig sabihin, dating kasama, iniwan. So mayroon talagang ganun, ano? May dalon. Pero ngayon, iba na ang pananaw ni Apostle Paul. Sabi niya, invite niyo si Marcos. Pero yun din yung context natin. Number 1, surround yourself with godly people. Dito mapapansin natin, kaya ako tinawag na godly people because napaka-importante ni Timothy, ni Dimas, ni Crescent, ni Tito, ni Lucas, ni Marcos, kasi mga godly people yan. Okay? Ang challenge ngayon, para magkaroon ka ng pag-asa sa buhay, dapat may Kristo ka, yes. May pananampalataya, yes. Dapat meron kang godly people. Ate Jaira, meron ka bang godly people? Amen. Kuya Jaja, may godly people ka ba? Amen. Kuya Tim? Wow, lakas. Si Mama, may godly people ka ba? Amen, amen. So, importante ang godly people. Kasi kung wala kang godly people, naku, mahirap yan. Darating yung depression, darating yung mga stressful life. Pag wala kang godly people, dito ko lang naintindihan na mahalaga yung godly people. Next slide. Surround yourself with godly people. Ang sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 15:33, sabay-sabay natin basahin. Do not be misled, bad company corrupts good character. Sa Bible, sa 15:33, evil communication. Ito yung nagsasalita ng mga foul words. Nung ako'y nasa Mindanao, hindi ko alam, pag may nagsushoot na Bisaya doon, nagbibigkas siya ng iya.
Hindi ko nagdugtugan, ha? So, nung naglalaro ng basketball, nag-shoot din ako, nag-iya din ako. Ano? Alam na ng mga Bisaya yung salitang iya, eh. Dudugtungan na lang yun ng WA. So, akala ko, okay lang yun. Sila naman, tawa ng tawa sa akin nung naglalaro ako ng basketball. Sabi niya, bakit ka nagpa-foul word? Ay, sabi ko, kasama ko nagpa-foul word din. Naggaganon eh. Pag-shoot, yeah. Ayun. No? Dito dan, evil communication corrupt good manners. In all the translation, urging believers not to be deceived by false teaching, especially regarding the resurrection. Yung context kasi niya, no? As wrong influence and destroyed good moral. Paul quotes a great playwright to emphasize that associating with unbeliever or those denying Christian truth can negatively impact one's own faith and conduct. Pag ikaw ay Kristiyano o godly, pag lagi mo kasama ang mga unbeliever, ay magiging kagaya ka na nila. Kaya nga bad eh. Ano? Bad company, corrupt good character. Ano nangyari sa Kongreso? Nasanay sila sa kanilang company na mayroong kickback. Nasanay sila. So, nasanay na lahat. Wala nang perfect, na ginagawa. Pero kung ikay Christian, alis ka doon. Ako contaminated ka eh. So, importante, number 1, na gagawin mo para magkaroon ka ng pag-asa? Surround Yourself with godly people. Choose the right godly people sa buhay mo. CCF, Kamakop Worshippers, hindi kayo tinatawag namin members, hindi ka namin tinatawag na followers, ang tinatawag namin sa iyo, worshippers. Because we believe the true worshipper surround with godly people. Surrounded by godly people. So, importante yan. Next slide. Tingnan natin. Ano yung taong godly people? Number 1, 3 lang nilagay ko yan. Napakarami pero allow me to use 3 point lang. He loves the Lord. Yung taong godly people ay mahal niya ang Panginoon. Sabay-sabay natin basahin. A man who loves the Lord submit to Christ. But I want you to understand that the head of every man is Christ, and the head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. Number 1, qualification ng taong godly ay he loves the Lord. Okay, hindi mukhang pera, no? Amen. Number 2, he is humble. A humble man has a servant heart. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Ephesians chapter 4, verse. Very humble, hindi mayabang. Nagkaroon na ng bahay, nagyabang na. Nagkaroon na ng kotse, nagyabang na. Nagkaroon na ng ano yung sikat na cellphone? iPhone 21. Meron na ba na? Nagyabang na. Very humble. No? So next, fears the Lord. Takot sa Panginoon. A God-fearing man has reverence for the Lord. Therefore, let us be grateful for receiving kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Dapat takot sa Diyos. May takot sa Diyos. Alam mo, ang taong hindi takot sa Diyos, wala yan, gagawa lahat yan ng masama. Wala siyang pakialam sa ibang tao. Bunutin mo na yung charger na wala siyang pakialam, Wala siyang pakialam kung anong paramdam ng ibang tao. Yun ang reason niya kaya siya ay hindi takot sa Diyos. Common denominator yan sa lahat ng mga tao. Kumisan hindi takot sa Diyos. Takot na wala ng sweldo, takot mabahan, takot na lubugan, takot lahat, pero hindi takot sa Diyos. Yun ang nakakalungkot. Dapat takot ka sa Diyos. May takot ka sa Diyos. Kasi kung takot ka sa Diyos, hindi ka gagawa ng anuman. Yan yung mga godly people. Okay? Tayo, nasa company dati, kita natin talaga, bombarded yan, yung hindi takot sa Diyos. Kaya nga, avoided yung Sige, mag-name drop ka na. Di ba, pag nag-name drop ka, away na kayo. Kasi nga, hindi takot sa Diyos. So, number 1, para harapin yung hindi ba wala ng pag-asa. Number 1, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, begin. Surround yourself with godly people. Top priority yan. Kaya mayroong small group, kaya may D group, may cell group, kasi part sila
ng godly people. People. Okay, Kira? Question. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, begin. Mayroon ka bang godly people sa buhay mo na gagabay patungo sa kabanalan? Amen. Kasi yung godly people will lead you to righteousness. Hindi from bad action. Righteous yan. Importante yan. Okay? So, dapat number 1, nasa nasa palibot mo ay mga godly people. Paano malalaman sa panahon natin kung godly people? May mga GC kayo o puro devotion. Ako, talaga naman, magsasawa ka na sa dami ng devotion. Pagbukas ko pala ng messenger, talagang latag na lahat ng uri ng devotion yun. So, mamimili ka na lang kung sino gusto mong buksan. So, godly people ay nagagabay sa iyo patungo sa kabanalan. Next slide. Bilis lang tayo. Si Lucas, at ang kasalanan, hindi yan, ito na. Sabi dito sa verse 13, sabay-sabay tayo. Pagpunta mo, rito'y, dalhin mo ang balaban ko na iniwan ko kay Carpus sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na ang iyong mga gawa sa balat ng hayop. Hindi lamang may godly people ka, kundi, next slide, spend yourself with God's Word. So, importante pagbabasa ng Biblia. Basa-basa din pag may Okay. time. Hindi pag may time. Araw-araw. Mandato yan. Basa-basa. Mandato Every yan. day. Okay? Hindi yan pwedeng we eat 3 times a day. Dapat more than we eat God's Word. 4 times a day. 24 hours. Yun ang kaya ko ipamana sa inyo. Kaya nga tayo, one Bible with one soul. Kasi we prioritize everyone to give Bible. To have a Bible. To have Bible. Salamat po sa mga behind the scene. I will not use you as a sponsor, donors, hindi po. Behind the scene because you are faithful to God. Yun ang reason kaya nag-exist po ang ministry ng One Bible with One Soul, merong faithful. At maaaring isa ka sa po na ministry partner, faithful ministry partner namin sa Bible. In fact, napakarami pong nanghingi. Okay? Ay talagang bombarded. Parang para na tayong charity sa pagbibigay ng Bible. Pero once na napag-aralan natin ang Iglesia, Visayas, Mindanao. One okay, Bible. Luzon, Visayas, Mindanao po tayo sa One Bible. So, Bible, one importante soul. ang God's Word. Kung i-document natin ang lahat ng ating mga binigyan ng Bible na napakarami for the glory of God. Pero hindi natin ginagawa kasi nga Luzon, Visayas, protecting the Mindanao. recipient One of Bible. Bible. So, one Bible with one soul. So, ang challenge next year, starting January, lahat tayo magbabasa ng Bible, may record kung anong araw binasa. Okay? Kagaya ng dati. Okay, so spend yourself, sabi yan. Hindi yan. 2 Timothy, Paul nearing the end of his life. Pakisa natin mamamatay na lang si Apostol Pablo. Nagcha-challenge pa siya magbasa ng Biblia sa sarili niya. Hindi niya sinasabing sa iba, sarili niya. Important. Sabi yan, in prison as his disciple Timothy to bring his winter cloak for kasi mainit malamig doon. Books and especially valuable parchment, likely scripture and notes from the Troas, left with associate named Carpus, na iniwan niya doon sa trusted niya, highlighting Paul's human needs and deep reliance on the scripture and the importance of community support in ministry. It is a poignant request showing Paul's humility and ongoing commitment to learning and ministry even in suffering. Si Apostol Pablo po ay nasa loob ng kulungan. At ito nakita natin, personal need niya, cloak. So importante, pag taglamig talaga meron ka. Paul needed a heavy cloak for warmth in the cold dungeon where he was in prison, revealing his vulnerability and harsh condition. Grabe, Tayo, electric fan pag natutulog. May yakap na teddy bear. May yakap na unan. May yakap na... Anong iyayakap niyo? Bible. Dito makita natin napakahalaga din yung human needs, yung ating personal needs. Next, spiritual intellectual needs. Sa books niya, sabi niya, he value his scrolls and durable
parchments, notebook, possibility containing his letters of scripture for study and teaching and emphasizing the enduring importance of God's Word. So, dapat talaga meron tayong record. Ano? Kung ako tatanungin nyo, kung hindi nasira yung mga laptop noon, talagang dami kong nagawang sermon. Pero until na meron pa naman tayong na-reserve. At ano yun, pag-aaralan natin. Hindi ko iniisip kung magbabasa tayo ng Bible o pag-aaralan natin books by books para naintindihan natin yung yung salvation. Kasi kahit nabasa mo ang Bible, kung di mo naman in-apply, useless din. Pero mahalaga, nag-study tayo, in-apply natin, so doctrine na lang ating gagawin next year. So nagbago yung statement ko. Next, community trust, Carpos and Troas, the request of Showpole network of trusted believers. So napakahalaga network. Kuya Tim, mahalaga ang network. Jera, Kuya Jera, mahalaga ang network. Sa ministry. Who provide support, highlighting the interconnectedness of early church. Napakahalaga. Actually, nabanggit ko na ako nung ako yung speaker doon sa 39 years anniversary ng Dasmariñas City Alliance Church. Na-mention ko na kahit hindi kami mag-affiliate o hindi kami mag-connect. Pero ginawa natin kasi mahalaga. At yun ang itinuturo ng Bible. May connection tayo. So tayo ay under ng alliance. Shout out po sa ating mga DMS, sa ating DMT, sa Southern Tagalog for accepting us as your partner in the Lord's ministry under the Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines dito sa Tagalog area, Tagalog region. Sabi dyan, ministry continuity. Tanggalin nga natin itong magandang ito. Even as slept in death, Paul was focused on his ministry, needing resources to continue teaching and reflecting scripture, setting an example to Timothy. Bakit ko in-emphasis doon? Pinapakita ni Apostle Paul ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Importante, mga anak, mama, Kuya Tim, it's up to you na kayo ay nagbabasa ng Biblia, whether nakikita o hindi nakikita. Kasi bakit? God will bless you. Tingnan natin ang context nito. Bakit mahalaga? Next slide. Sa value ng Scripture, pakibasa, encouraging believers to never outgrow their need for God's Word. Huwag natin hayaan tayo ay walang alam sa salita ng Diyos. Kagaya na sinasabi ko sa inyo, yung kay edad niyo, may 200 Bible verses akong sa ulo. Kasi mahalaga yon na mayroong kang promises ng Panginoon. Next, humility and support teaches that it's okay to admit needs and rely on God's and fellow believers. Okay. Lagi natin sa FB natin, no solicitation, no fundraising. Pero dito si Apostle Paul, hindi siya nag-raise ng fund, pero ini-encourage niya, teaches that it's okay to admit needs and rely on God and fellow believers. So, importante pa rin, mag-ask ng needs, basta, o ng support, basta for God's kingdom. Okay? Hindi naman yung pambili ng kotse ang ating hingin, hindi naman yan, pambili ng bagong laptop, hindi naman yun ang ating hingin. Pero, kung yun naman ay kalooban ng Panginoon for bitterness of ministry, why not? Kasi may kilala naman talaga ako, naglalaro ng tawag nun? Gold. Di ba? Pag isang palo nun, libo yun. Kaya nung habang napalo siya, may lumapit na rich man, nisiran niya ng gospel. Nakakilala sa Panginoon. Kung hindi siya naglaro, hindi nag-budget ang church ng pagpalo, hindi niya naabot. Pwede naman, depende on your blessing. Next? Preparedness stresses being intentional with resources for God's purpose. Dapat laging ready. Kasi tinatanong, bakit ganito mo ginawa? Yes, naka-ready na sa mindset, pinapasok na lang siya. Kasi mahirap naman ngayon ka lang gagawa, pero tinatype lang, ready na yung minds. Yung parang nag-ready ka na, namalingki ka na.
May sibuyas, may bawang, ay ganito. Nung araw na yon, saka mo lang lulutuin. Yun ang masarap. Kaysa naluto at ininit mo na lang. Ang tawag namin yun, canned sermon. Ininit na lang. Ano, yun ang mahirap. Ano, masarap ba yung ininit na lang? Spaghetti ininit, ano, di ba ng lasa nun? Okay, humanity of leaders show even great spiritual figure have a physical needs and vulnerabilities. Kahit si Apostle Paul, napakagaling, napakatalino, pero meron ding physical needs and vulnerabilities. Ano yung needs niya? Ang una, cloak. Okay, di ba? Kailangan niya yan, lalamig na siya. Siguro may edad na si Apostle Paul. That time, sobrang lamig. Okay, next slide. Yera. The blessing. Kuya Timtim. The verse state, blessed is he that readeth and they that hear the word of the prophecy and keep those things which are written. English version yung ginamit ko, medyo maganda yung dating dito. No? Read, it is the original context that this refer to the person who would read the text aloud to a congregation. So next year, iibahin natin, meron nang magbabasa ng God's Word. Sabi dyan, no? And here, this refers to the congregation who listen to the message being read. Paano makikinig ang congregation? Tatayo ang magbabasa ng Biblia at ang makikinig ng Biblia ay tatayo din. Okay, na-bless na yun. Na-bless na yung nagbasa. Na-bless na rin nakikinig. Pangatlo, anong daw? Keep. This word, Greek, tereo. Ganda pangalan pala yun, ano? Si tereo. Means to obey, observe, and take to heart what it is written. Ilagay sa puso, in-apply. Okay, importante yan, ano? The time is near. Ang sabi niya, pakibasa ng malakas, this praise underscores the urgency of the prophecy, fulfillment, and the need for immediately and active obedience from believers, says Bible Hub. Yung kinuha ko sa Bible Hub. Na mahalaga na masunurin. Yung mga katabi mo, masunurin ba yan? Amen. Surrounded ba yan? Godly people? Nag-spend ba yan ang time with God's Word? Gerard, binubuksan ko yung kanyang iPad. Pagbukas ko, hindi ko mabuksan. Pero nalabas, Bible verse. Parang hindi ata ni Gerard. Totoo yung Bible verse. Okay, so importante, yun ang pangako ng Panginoon. Bakit mahalaga ang pagbabasa ng Biblia? Hindi na tayo gagamit ng Joshua 1:8. Tapos na natin yan. Hindi na tayo gagamit ng John 15:7. Hindi na tayo gagamit ng Matthew 4:4. Kasi alam na natin yan. Lagi natin binabagki dyan. Revelation 1:3, napakahalaga. Nagbabasa, nakikinig, at nag-iingat. Blessed is he that heareth thee, Okay. and why that hear the words for this prophecy, and keep those things Next which slide. are written. Amen. Amen. Okay, pakibasa ng malakas. Kuya Jan, Kuya Tim, 1, 2, 3, begin. Pinag-aaralan mo ba ang salita ng Diyos na may malalim na kaugnayan sa Kanya at isinasabuhay mo ito? Challenge yan. Bagamat question yan, challenge yan sa atin. Isinasabuhay mo ba? Okay? Marami tayong baon assistant, marami tayong hindi muna tayo nakatingin doon. Hanggang kailan? Ang tanong ko kay Lord, hanggang kailan? Hanggat hindi sila lumalago sa akin. Kasi importante yan. Sa Panginoon. Sinasabuhay, yun nga, lumalago sa akin, sabi ng Panginoon. Importante. Next slide. Okay, wow, ito nakakalungkot. Sama ng ginawa sa akin ng panday na si Alexander, ang Panginoon na ang bahalang magparusa sa kanya. Ayon sa kanyang ginawa, mag-ingat ka rin sa kanya dahil sinalungat niya ng gusto ang mga ipinapangaral niya sa atin. Anong ibig sabihin niya? Napakasama ng ginawa ng mga congressman at dito pa, walang ganun. Napakasama ng ginawa ng pero ang sakit na ang Panginoon na ang bahala. Yun siya sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Huwag na kang gumanti. Napakahalaga sana yung gumanti ka kasi nakakalamang ka. Pero hindi na eh. Sino gaganti? Si Lord. Si Lord. Mas matindi. So nakalagay. Then, ang sabi diyan, surrender your
struggle to God or surrender your struggle with God. Mamaya ako ipapaliwanag bakit may to God o with God. Okay? Dito, ano kaya yung ginawa ni Alexander? Ang tanong, meron bang gumawa sa inyo ng masama? Yes, sa akin, marami. Okay? I don't know sa inyo. Pero tingnan natin. Bahala si Lord. Tingnan natin sa verse 14. Ano? Sige, Kera. Si Paul ay warning his disciples Timothy. Napakahalaga din talaga ng warning. Ano? Hindi ko masabi kung ito'y chismis. Siyempre, nagkwentuhan kayo. Tapos sabihin mo, ingat ka kay ganito, ha? Kasi, inutangan ako, hindi nagbayad. O, tapos isipin mo, yung by warning o yun ay paninira? Ayun. So, dapat maano mo, ha? Dito, si Timothy, a man named Alexander the coppersmith who caused Paul significant harm and strongly resisted his message. Paul urged Timothy to be wary of him and entrust the judgment of this injustice to God. Stating number 1, the Lord, basa, repay him according to his word, demonstrating trust in divine justice over personal revenge. Highlight themes of betrayal, the dangers of false teaching, and perseverance in ministry and living vengeance to God. Bigat nun, ano? Naalala ko, kapag tayo ay naakusahan ng sino man, ang lagi kong prayer, kahit sa FB page ko yun, nilalagay ko yun eh. Vengeance is mine, sabi ni God. Lord, let your, consuming fire be released. Kasi pag apoy na nagre-release ng Panginoon, either masunog ako, matunaw yung mga kasalanan ko, either yung taong gumawa. Ano? So, importante yung ibinabalik. Pero kasi, di ba, ang mga accuser, character ng devil yan, di ba? Kapag ina-accuse ka ng isang tao, whether it is true or not, delikado yun. Okay? So, anong dapat gawin? Kapag ikaw ay si Apostol Pablo, letter S, surrender your struggle to or with God. Jera, may struggle ka ba? Kuya Jaja, may struggle ka ba? Kuya Timtim, may struggle ka ba? Mama, may struggle ka ba? CCF Kamakop Worshippers, may struggle ka ba? Kasi kapag may struggle ka, ang hirap maglingkod sa Panginoon. Kasi importante maunawaan natin na kapag tayo ay may struggle, si Apostol Pablo, matindi yan, no? Alagang binulgar ni Apostol Pablo. Kanino niya binulgar? Hindi sa FB, hindi sa channel. Binulgar niya sa paggawa ng sulat. Binulatan niya si Timothy na mag-ingat kay Alexander. Hindi pa lang kung sino yan. No? Pero yan ay, tingnan natin, Dera, kung sino si Alexander. Dito, kaya tayo isusurrender natin yung warning again opposition. Meron talaga mag-o-oppose sa'yo. Halimbawa tayo, pwede tayong sabihin kulto, sikta, cool, cool. Sekta, marami. Pwede tayong siraan. Hindi naman, si Jesus nga, hindi exempted eh. Lahat tayo. Pwede nga na. Okay? Kung anong nadanasan ni Jesus Christ, ni Apostle Pablo, possible mararanasan natin. Later. Alexander actively warred against Paul and his teaching showing hostility to the gospel. Ano yung warning ni Apostle Pablo? Yung hostility to the gospel. Mahalaga po maintindihan natin Amen. na hindi tayo exempted sa mga persecution. Hindi tayo exempted sa paninira. Hindi tayo exempted sa mga pag-atake. Umisa nga, below the belt pa yung pag-atake. Below the belt. Aatakehin ka. Emotionally, physically, mentally. At sasabihin, napakasama mong tao. Kaya ako, in favor din ako doon na i-post talaga yung ginagawa mong mabuti. Kasi hindi ka magawa ng paninira kasi meron kang ginawang mabuti, nakapost yung mo.
Pero sa langit kasi nakalagay doon, huwag mo na talagang ibibigay. Ano yan? Matthew 6:4, kung gumawa ka ng mabuti, huwag mo ipagmalaki. Pero minsan, kailangan mo lang ilagay yun eh. Because of, let your light shine. No? So, kung minsan, marami tayong, ginagawang mabuti for the Lord, to the Lord, pero di na natin, nilalagay. Kasi kung ilalagay natin yan, magiging mayabang tayo. Pero maganda sana mailagay yun para makita ng marami, ma-encourage ng marami na hindi talaga tayo gumagawa ng mali against to anyone. Except we are doing our best to si mama mo, pag yan may binulong na sa akin, sabihin nga nung minamit ako, taga Mindoro. Wala na, alam ko na yon. Leading na yun ni God kasi naghahanda na talaga ako doon. Naghahanda na ako. Sabi pa nga ng mama, dadagdagan niya. Sabi ko, next time na lang. Yung paggawa ng mabuti. Kung ibubulgar natin, talaga, matindi yun. Marami. Kung makiisa-isayin natin yung paggawa. Next, personal harm. Anong banggit ng Bible? Much evil. Sa Grego, kakos. Pwede pala natin, marami talagang kakos na... Naalala ko kasi yung kwento ng isang tao, may to use, yung asawa niyang, babae, nag-aaway lagi yung asawang lalaki. At humingi ng payo yung, yung babae kay pastor. Ang ginawa ni pastor, sabi ng Biblia, love your enemy. Ituring mong kaaway ang iyong asawa, love your enemy. So, walang magawa yung asawang babae, umuwi. Linggo, bumalik siya. Sabi niya, hindi pa rin nagbago yung asawa ko Mahal ko naman siya. Lumipat na siya ng titirahan. Kaya sabi niya ng pastor naman, love your neighbor. So, doon na naintindihan ng babae na talagang love pa rin ang susi. Sa pagkakasundo, sa pamilya, sa kapitbahay. Trust in God's justice. Instead of retailing, Paul delegate the punishment to God, trusting the Lord to judge Alexander justly, reward him according to his word. May reward pala. Kaya lang iba yung reward. Justice. Retaliating. Ibig sabihin si Apostle Paul, trusting in God's justice. Actually, marami talagang maninira. We are in the fallen world. But one thing na gusto ko i-share sa inyo, magtiwala sa God's justice. Yes. May time si God. Isang pitik lang naman ni Lord yan. May time si God dun sa mga Gumagawa ng hindi maganda. walang magawa. Okay, a real world hazard. This verse show that even for apostle, merong opposition. Merong betrayal and hurt from others are real and dangers in ministry as seen later in the passage when Paul was deserted. So sa ministry, hindi laging okay. Hindi laging maganda. Kahit pa kayong pinakamagandang simbahan ang makikita mo, meron niyang flaws. Meron niyang kahinaan. Kahinaan. Kinupuri ka ko ni Ate Jera. Huwag kang mag-alala, papayos ko na yung pustiso ko ulit. Babae. Okay, just kidding. So, importante, tingnan natin, even Apostle Paul, hindi exempted sa opposition. Hindi exempted sa betrayal. Hindi exempted sa hurt from others are real dangers in the ministry. Talagang matindi. Kung sabi ko nga, Lord, hindi naman ako higit kay Apostle Paul. Hindi ko kayang tapatan, hindi ko kayang lampasan, lalo hindi ko kayang abutin yung principle ay yung buhay ni Apostle Paul. Kasi siya lang yung talagang nagmahal sa mga Gentiles. Yung tinatawag po natin na missionary journey. Nag-second missionary pa siya. So next, forgiveness and moving on. Paul's actions show a pattern of releasing injustice to God, not harboring bitterness and principle he taught is elsewhere. Ibig sabihin, bigay mo kay God. Huwag naman imprecatory prayer. Lord, yung nang away sa akin sa FB, patamaan nawa sana ng kidlat. Huwag naman ganun. Lord, yung hindi nagbibigay ng tithes and offering, gabaan sana sila ng Ginoo. Hindi naman, wala naman ganun. Huwag ganun, Hindi siya tama.
Identity of Alexander. He is like the same Alexander mentioned in 1 Timothy verse 1, chapter 1, who had a rejected faith and been handed over to Satan for blasphemy, showing pattern of serious error. Alam mo anak, maraming talaga nagtuturo ng Bible. Nawala na. Kuya Jaya, Kuya Tintin, Manandera, Mama. Marami na, CCF, Kama of Worshippers, marami na nagtuturo ngayon ng Bible na meron ng serious error. Na-over-emphasis. For example, nang bibigyan kayo ng halimbawa, magsimba kayo, pagpapalain kayo ni Lord. Hindi yun. No? Magbigay kayo, pagpapalain kayo ni Lord. Parang tama. Right? Yes. Pero hindi yan eh. Ang tama is this. Pagsisimbi ka because you love Ha? God. Anong tama? Obedience. Nagsisimba ka because you love. kasi pinagpala ka na. Yes. Nagbibigay ka kasi pinagpala ka na. We are children of God. Nauna Walang na- pilitan yan. Obedience kasi yan. eh. Oo. Kasi ang karami ng iba, pa nagpipreach sila. Kayo, magbigay kayo sa Panginoon. Pagpapalain kayo. Pagkatapos magbigkas, Okay, may conditions si Lord. Walang conditions si Lord. ang nangyayari anak ka dito eh. Doon na naka-focus. Saka ako na ibibigay. Paano ibibigay. Okay? Hindi yun. Kung ang motibo mo lang ay pagpalain, ay nakakalungkot. Huwag ka na magsimba. Dapat ang motibo mo ay You to love God. glorify God and to honor God when you are worshiping the Lord. You have to obey. Wala na yung power ko sa sa preaching na. Yung kaedad ako 30, talagang bombastic ako. Okay? So, identity, meron talagang serious error. Ang essence, sabi yan, is a personal warning and a lesson in spiritual endurance showing how believers should respond to severe opposition by trusting God's ultimate justice. May nang-insulto? Ito nakakalungkot kaya hindi Kuya Jaldera, napakagaling niya sa school. Tapos nilagyan siya ng bagsak na grade. Talagang gusto niya tapusin ang mundo. Pero kung Christian yon, simple lang yun. Lord, binagsak ako ni Ma'am. Binagsak ako ni Michelle. Bahala ka sa... Bahala ka na po sa kanya. Pakitapik po siya. Konti. Ako nung una, ang ginagawa ko niyang Kuya Tintin, ganito, Lord, bisitahin mo siya sa panaginip. Please. Pakibisita po si Ma'am, pakibisita po si Sir sa panaginip. Kayo na po ang kumausap sa kanila. Yung context ko yun. Hindi ko inutusan si God, pero alam ko sa mga dream, pwedeng bumisita ang Panginoon talaga. Okay? So, responsible position, severe opposition ay by trusting God and ultimate justice. In our time, mainis ka na eh. Mainis ka na sa napapanood mo, nakikita mo, mga Christian pa yung iba. Tapos, kung sino pa yung mga nagbubulga ng katotohanan, ay Siya pa ang siya pa ang napupulo. kasi sinto-sinto, pero hindi tayo doon nakapokus. Ang focus natin ay let God. Yung righteousness. Kaya ng natin tao. ang Diyos. Huwag na tayong makisama. Sabi nga ng isang preacher, hindi na ako pupunta ng rally. Hindi na ako pupunta ng prayer rally. Hindi na ako pupunta ng Gagawa na lang ako ng mabuti. That's better. Okay? Next Pray slide. and do good. Ito na yung principle ng dalawa. Surrender your struggle to God. Ano yan? It's a very common expression. It applies. May basa, sabay-sabay tayo. Giving up your burdens, control, and anxieties, and placing them entirely in God's hand. This emphasizes trust and relinquishing self-reliance. Ibig sabihin, yung tiwala mo sa sarili mo, may pera ka, may talino ka, may galing ka, mayroon kang experience. Yung surrender, surrender mo yung struggle kay God. Wala ka dong ibang gagawin. Okay? Pag nagtitig ng exam before Lord, I surrender to you. Hindi ko kaya ito. Hindi ako nakakapag-review dito.
Hindi ibig sabihin, papasa ka na i-surrender. Ano? Nag-surrender ka lang. Admission na wala kang magagawa. Next, surrender struggle with God is less common but can also be correct in a certain context. It might be suggest acknowledging that your struggle in an internal one that involve your relationship with God, or that you are ceasing to fight against God's will and are now working concerns with Him. Ibig sabihin, hindi ka nag-struggle sa burden, sa anxiety, sa mga lahat, hindi ka nag-ano yan. Pero dito, yung will ni God naman ikaw. Against si God doon sa gusto mong gawin. The best illustration yan ay nung nagkatipan ng unbeliever, nag-asawa ng unbeliever, yun. Against God's will yun. Okay? Hindi na ako papasok doon sa nagpabinyag sa iba, nagpakasal sa iba. Hindi na ako doon. Doon na ako sa unang disobedient. Ang disobedient, nag-asawa ng unbeliever. So, ang bunga, magpapabinyag na, magkakasal na doon. So, yun yung mga bunga. So, yun ang gusto kong iwan sa inyo. Number 1, disobedient ang pag-against God. So, yun ang dapat mong i-struggle, surrender mo with God. Last but not the least, Vera, pakibasa ng malakas, Kuya Tintin. Ano ang mga struggle mo sa buhay, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa ministry mo? Isuko mo lahat kay Lord. Okay? Thank you, Kuya Tintin. One thing, 90% ng aking binabrowse regarding OFW, tambak ang struggle. Ano yung struggle nila? Family. Ang ano yung struggle nila? Pamilyang laging nangihingi. Nakakalungkot na. Ang tingin kanila kasi nila nasa abroad ay namumulot ng pera. No? But we are praying for those who are in abroad. We are praying with them. Na sila, nasa mga OFW natin na kamanggagawa sa Panginoon, mga kaibigan natin, mga prayer partners namin. Shout out po sa sa inyo. God bless you more in return. Hebrews 6:10. We thank you for your partnership in building God's kingdom as well as yung supporting us in a different ministry. Actually, natutuwa kami sa inyo. The Lord spoke to you. Wala po kaming intention na mag-solicit at saka fundraising, pero nakita namin na kayo ay very generous and faithful to God. Loving God is not an easy one, pero nakita namin na you love so much ang ating Panginoon. Kaya po tayo patuloy na Hebrews 16. God is not unjust to forget you. So, Kuya Jaja, Kuya Tim, ano yung struggle mo? O kung ang struggle mo ay wala kang godly, ang struggle mo ay tamad ka magbasa ng Biblia, ang struggle mo ay puro problema. Sakit, karamdaman, surrender mo. Surrender everything to God. Kasi mahirap ganito, bigyan ko na. Yung struggle ko, may sakit akong TB. Yun ang nakakalungkot Hindi ko, Lord. Pero yung sinusurrender mo kay God, yung TB mo. Dapat ang isusurrender mo, hindi yung TB. Ang isusurrender mo, yung mga bisyo na naging dahilan na maging TB. Yung tuberculosis. So, yun yung struggle. Okay? So, wala ka naman struggle, Wala. Alam mo, ang cause ng struggle, sleepless night, Yes. struggle, di na makakain, o Sarap sobrang malakas kumain. Sarap kaya ng buhay na may Kristo. Layas ng layas. Enjoy na Okay, lang. enjoy, Isuko mo lahat kay Lord. Bahala sa Lord. Bahala sila. Alam mo, salitang surrender, wala na. Surrender Ay, means, surrender. ikaw na Lord. Everything is you na Lord. Next, okay, walang sumama sa akin. Matapos surrender na po sa Pablo, walang sumama sa akin sa unang paglilitis ko. Sa akin, iniwan ako ng lahat. Hello? Iwan kami ng lahat. Iiwan talaga tayo lahat. But si God, never.
Even Apostle Paul eh. Never, never. Napakagaling ni Apostle Paul yun. Yes. Alala ko, pag yung kanyang panyo, o yung kanyang anino, ay gumagaling yung mga daan, As Peter atay, walang sumama sa akin sa unang paglilitis sa akin, iniwan ako ng lahat. Kuya Jera, Kuya Jaja, Kuya Tintin, hindi lahat ng kaibigan, hindi lahat ng classmate, hindi lahat na yan. Sa Meron sumama talagang ka. dumarating na panahon sa buhay mo na iiwan ka. Pero Next, si God, Patawarin hindi sana ka- sila ng Diyos. Anong gagawin mo pag iniwan ka? Jera, Kuya Jaja, Kuya Tintin? Forgive them, Lord. Patawarin sana. Hoping na sana sila ng Diyos. 17, ngunit hindi ako pinabayaan ng Diyos ng Binigyan niya ako ng Panginoon. Binigyan lakas niya ako ng lakas para para maipahayag maipahayag ng ng gusto gusto ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. Iniligtas niya ako sa tiyak na kamatayan at ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at dadalhin niya ako sa ligtas na kanyang kaharian sa langit. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Lahat ng iyong struggle, lahat ng iyong problem, lahat ng iyong ginagawa, at the end, purihin ang Diyos magpakailanman. Sabi ko nga, Lord, buti pala wala akong nanay. Lord, buti pala wala akong tatay. Kasi kung meron akong nanay at tatay, baka hindi ako naglingkod sa iyo. Kasi mag-iiba yung mundo. Hindi ako maipaampun. Maraming struggle. Halimbawa, bigyan ko yung the best example ng struggle namin ni mama niyo. Nag-apply kami. Sigurado na kaming tanggap. Pinakain na kami sa Chowking. Pero ano nangyari? The following Mag-text day, yung isang pastor, sinulis. Siya na lang daw. Huwag kami. huwag kami, hindi dahil kami mga sama ugali o hindi, kundi mas kailangan daw nila ang ministry. Pero hindi plano ng Diyos. Yes. Plano ng Diyos na hindi kami mag-stay in the four corner of a local church. So that But the Church. Lord use us for different ministry that He has entrusted. Luzon, Visayas, Mindanao, Hashtag ang Olivera ating Cares, Bibles hashtag na Kanyas, dumarating one doon Bible, sa- win one soul. okay? Free ang mga Bible, ay binibigay natin sila. Except sa mga hindi partner at nakikiusap na magkaroon ng Bible, meron silang limited donation para ma-avail yung Bible. But now, wala na po. Hindi na tayo mag-aabot ng Bible sa mga hindi partners in the ministry. Okay? Next slide, kuya. Pakibasa, sabay-sabay tayo. Ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Dadalhin niya ako ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin ang Diyos magpakailaman. Apostle Paul, originally, sino si Apostle Pablo? Si Saul of Tarsus was a Jewish Pharisee. Taas ang position niya, who persecuted early Christian before a transformative experience on the road to Damascus. Damascus lead him to become one of the most influential figures in early Christianity. He is known as ano siya? Apostles to The the Gentiles. Gentiles for spreading Christianity to non-Jewish Jews, through so extensive extensive missionary journey, in his letters are a major part of the New Testament, forming foundational Christian theology. Ano ibig ko sabihin? Serve God with eternity In in mind. mind. Not money in mind. Yung Ano ang parang point? ano no? Yung how much? Ano ang point? Maglilingkod. How much? Okay. Ano ang paglilingkod? Serve God with eternity in mind. Anong point ko dito? Kung ang aming paglilingkod ni Mama, ni Kuya Jaja, ni Jera, at ni Bayad. Kuya Tim, ako ay bayad, faith, what rewards? Kaya Nothing. ibibigay ng Panginoon. Apostle Paul is the best example na hindi bayad Hmm. in the ministry.
Wala siyang SSS. Wala siyang pag-ibig. Wala siyang PhilHealth. Pero makita natin yung puso niya sa Panginoon. Do we serve God? Kung meron lang SSS o merong salary. Naalala ko na mag-apply ako sa may Pateros. Ang sabi doon, if we are hired you, pag na-hire ka namin, ito matatanggap mo, 16,000 pesos, may kotse, at higit sa lahat, may bahay. May parsonage kang titirhan. Kaya lang, tama ba yun? Mali. Tama yun sa mga naghahanap ng ministry na Kasama material. okay. Tama po yun. Wala po doon mali. Kaya lang, after a year, yung nag-apply, ako po kasi hindi natanggap eh. Pero yung nag-apply, kinuha po ni Lord, at yung nag-apply na yon ay pinaltan ng dati rin na wala. Kasi nawala yung unang pastor, nag-announce sila, and nag-apply ako, 12 kami doon, anak ha. Mama, 12 kami doon. Every, nag-preach kami doon once a month. At kung sino makapasok ng top 3, siya ang pagpipilian sa top 3. Na pumasok ako sa top 3. Okay. I was interviewed by chairman. Kung tinatawagan ka na, meron na binigay si Lord. Meron nang binigay ang M. Lalab. At Tanglaw pala na patay. Doon ang tumawag sa akin. Kaya nilipat na ako sa Lalab. Nakita na mo ang kagandahan ng Panginoon. No? Sa kanya yun. Serve God with eternity Kabutihan ni Lord. and mind. Yung plano niya, no, amazing. Okay? So, kung itong paglilingkod natin to, hindi ito, mabe-benefit tayo. Ang dapat mabe-benefit si God ng kanyang God's kingdom. Okay? So, tayo binigyan ng source of, income, passive income. Anong purpose? To glorify God. Serve God with eternity. Eternity. Early life of Apostle Paul, si Taga-Tarsus siya, the bold Jewish Pharisee who zealous persecuted the early followers of Jesus. He was a Roman citizen and tent maker by trade. Magaling talaga sa business si Apostle Paul. Conversion. While traveling to Damascus to arrest Christians, Saul experienced a vision of the resurrected Jesus. This event caused him to become a Christian, and he was subsequently blinded before being healed and baptized by a man of name Ananias. Pansinin niyo, kailangan merong personal conversion, may personal encounter with Jesus Christ. Dera, when was the last time you encountered Jesus? Kuya Jaja, Kuya Tintin, when was the last time you encountered Jesus? Every day. Gusto ba niyo na mabulag muna tayo? Mabulag muna sa kadiliman na mayroon palang liwanag na naghihintay sa atin. Next, missionary work. After his conversion, he became a fervent missionary, traveling throughout the Roman Empire, founding a Christian communities and spreading the gospel, particularly to non-Jews. Gentile. He is considered one of the founders of Christianity due to his extensive work and the theological writing. Si Apostle Pablo din po ang author ng many books in the New Testament, known as the Pauline Epistles. These letters were written to various churches and individuals to provide guidance, encouragement, and instruction, and they form the basis for much of Christian doctrine. So, napaka-importante. Last but not least, legacy. Ito yung eternal. He is considered one of the most important figures in Christianity after Jesus, in his theological contribution to concepts like the divinity of Jesus, the Holy Spirit, and salvation have been foundational to the religion. He is also venerated as a martyr by many Christian denominations. So, sarap pala, no? Yung legacy. Alam mo salitang legacy? Kuya Jaja, Kuya Tiplin, Jaira, Mama, NCCF worshippers? Wala ka na, nagpapatuloy pa rin yun. Okay. Ano kaya legacy ang gagawin natin dito sa community? Anong legacy? I'm praying. I'm 56.
This coming next year, October, may 4 na taon na lang, ano? Simulan na natin to. Dadagdagan na lang ng F. The legacy na focus tayo sa education na lang. Focus tayo sa education. Nakita ko yung kay Kuya Jaja, sa mga class ni Jaira, Kuya Tintin lang, wala pang in-endorse. Nakita ko yung value ng education. Nakita ko na kapag ito ay na disciples mo, natulungan mo makatapos ng pag-aaral, hindi man sila magbalik sa atin, the legacy will continue. One of the reason why, sabi ng isang nag-graduate dito sa bakit kayo mayroong in-interview dito sa San Pedro, dito sa Australia, may in-interview. Bakit po kayo nagpapatuloy sa Panginoon? Alam mo sagot niya? Meron po compassion ministry na pumunta rito at kami tinulungan makapag-aral, makatapos, at turuan kami ng salita ng Diyos. Wala na ang compassion ministry, pero yung kanilang tinulungan, nadong pa rin at nagpapatuloy sa Diyos. In other words, napakahalaga. Tayo ay Olivera Cares, Christ Compassion, and reaching The every soul, every student, every senior, every spiritually weak kaysa yung S. So, legacy, patuloy tayo. And I'm proud to my 3 children, our children, na hindi sakit ng ulo. Tama ba? Hindi, Amen. hindi pasaway. Tama ba? Amen. Hindi, Kasawayan ko yan. Hindi kayo anak, nakita ko yung yung fear niyo hindi sa akin, hindi kay mama. Yung takot niyo kay God. Kay God. Hindi yun ang gusto ko ituro sa inyo. Maging magtakot kayo sa akin, mainis kayo sa akin, o magalit kayo sa akin. Ang inano ko is matakot kayo by Lord. Okay? Yun ang godly, ha? Next. That's the God. Okay, anong gagawin? Fear God. Serve God with eternity in mind. How you use spiritual. How? Paano daw? Paano ka maglilingkod kay God nang may eternity? Use your spiritual gift. And what is this? This passage provide a list of these maraming gifts, pero ito lang gusto ko i-point out. Spiritual gifts with a focus on how believers should use them. Number 1, pakibasa ng Romans 12:6-8. Sabay-sabay tayo. Is a biblical passage from Paul's letter to the Romans explaining that Christians have different spiritual gifts from God and they should use them earnestly in the church of body. Number 1, prophesying Prophesying. in faith. In faith. Serving and Serving. service, teaching and In teaching, teaching, encouraging, and encouragement, giving generously, and leading leading diligently, and showing mercy carefully. Paano mapapansin nyo din? Meron talagang gift sa faith. Okay? Meron talaga. Yung prophesying ng by faith, makakapasa ka sa tulong ng Panginoon. Meron talaga. Meron talagang faith na magaganap. Na propesya sa iyo, meron ako mga karanasan na ganyan pag pinagpipray. Makikita mo talaga, mararamdaman mo at higit sa lahat, paniniwala mo. Next is serving. Yung paglilinis sa church, service din yan eh. Pag-wawalis, paghuhugas ng pinggan, serving yan eh. Pero kung titingnan natin yung context ng body of Christ, ang serving dyan ay you are part of service every Sunday. Every prayer meeting, every mission, every service. Okay, hindi ko na isa ano ba yung service. Pero, yung pagigitara nyo, pagda-drum set nyo, pag-electric guitar nyo, lahat yan ay service for the Lord. Pero sa iba, it is service for the body of Christ. Okay? Ang service for the Lord is, number 1, sharing the gospel. Matthew 28:18-20. Go and make disciples. Yun yung service natin. Pero maraming mga iglesia, ang service ay yung paglilinis, pag-aris ng bulaklak, ushering, service din niya kay God. Okay?
Next, Pati teaching. daw- Ito yung Sunday school. Sharing the word of God. Ito na, Kulang. teaching. Ano siya? Nagsishare siya ng gospel. Nagtuturo ng salita ng Diyos. So, naalala ko isang gospel tracts, lahat ng nilalagyan niya. Wala na siya sa mundo, pero mayroong isang nakabasa ng gospel, naligtas siya. At ngayon, sikat na evangelist na rin. Makita niyo yung power ni God. Okay? So, ang prayer natin nga dito, masiran sila pamagitan ng gospel tracts and let the Holy Spirit change them. Hindi natin kayang baguhin yun. Okay? Next but not the least, encouragement. Napakahalaga ito. Ito yung kahinaan marami ng mga Christian. Saan pa nanggagaling encouragement? Visitation. Okay? Kasi, paano may encourage ang tao kung hindi mo siya mabibisita? Kaya nagbisita kami ni Mama, instead na umaten, nawala. Pero pinayuhan pa rin natin. Kasi medyo, technical yung, mga sitwasyon. Kapag nabisita mo kasi ang isang dumadalo, lalalaman mo yung kalagayan ng family, kalagayan ng community, kalagayan ng kanilang buhay. So, next is giving. Isa sa give ay generously. Meron tayong mga kapatid sa Panginoon. Yung give nila ay pagbibigay. Jeray ka ba magaling sa giving? Hindi naman. Lagi lang nagpapakain. Ay, joke lang. O merienda. Generosity ay part ng leading. Yan. Diligently. Ano nililid mo? Yan. Nililid mo sila sa Bible study. Nililid mo sila. So, mahalaga yan. And showing mercy. Ito common sa atin dapat. Showing mercy. Yung katapik sa iyo sa 7-Eleven, tatapik sa iyo sa Mercury, pagbukas ng pinto. Hindi siya yung, alis ka dyan. Showing mercy, may honoring pa rin. Meron pa rin paggalang. Meron kasi talaga na mahirap mag-show ng mercy kasi obvious naman. Halimbawa, nagbukas ng 7-Eleven, nakasigarilyo. Hindi naman talaga. Kahapon, nagulat kami. Bili ka ng ganito, libre, namimigay siya. Pero yung pagpasok niya, ang amoy ng sigarilyo. Instead na bumili ka, hindi ka makakabili kasi amoy niya, sigarilyo. Paano ka mag-show ng mercy na bilhin yung product? Yung kamay pala niya, puro nicotine na. Tapos bubuksan niya yung mga candy, papakain siya ng libre. Nicotine na lahat yan, may hawa na yan. Okay, so, yung showing mercy, may wisdom din kay God. Okay? And last but not the least, use your spiritual gifts. Hanapin mo yung spiritual gifts. Hindi ko kayo tinuturuan ng mga ang gusto ko, hanapin yung spiritual gifts. Saan yung gifts nyo? Kasi yun lang, you can serve God. Okay, mag-isang oras na ako, last but not the least, hindi tayo magwakas. Are you using your spiritual gifts for God's glory? Yun yung tanong. Hindi kay tatay at nanay nyo, hindi sa church na o gawaing ating ini-establish dito. Are you using your spiritual gift for God's glory? Bakit? Importante yung ginagawa mo. Sabi nga, in all things. Kumakain ka, umiinom ka, for the glory of God. Bakit po yung mahalaga? Kasi you honor God. Okay? Next slide. Yan. Huwag ka mawawala ng pag-asa. CCF, Kamakop, worshipers. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Bakit? Anong dapat mong gawin? Surround yourself with godly people. Let the godly people, yung iyong small group, big group, or cell group, whatever group, basta you compose ng godly, mahalaga po yan. And one of the godly character, may takot siya sa Diyos. Okay? Takot sa Diyos. Love niya si God. Humble, hindi mayabang. Kami po naman ay hindi humble. Hindi po kami, humble po kami. Ito po yung reward lang. Reward lang dito sa ginagawa namin. So, yun po. Hindi po yan pasikat. Bawal po mag-subscribe.
Okay? Spend yourself with God's Word. Importante, Surrender, struggle. kung ikaw po ay walang Biblia, message us. Message siya. Hashtag One Papadalahan po Bible. namin kayo. Tatlo lang po kailangan Hashtag namin. Win Pangalan Bible. nyo, address Address. nyo, at mobile number. Kasi yung pong requirement ng GNT Express Courier. Kung pinapromote na namin ng GNT, wala naman kaming discount lagi. Just kidding. Lagi po ako may discount sa kanila pag ako'y Papadala ng nagpapadala Bible. may mga discount po ako sa kanila. Kaya lang yung discount nila, binibigay ko rin po sa nila. Binibless ko sila. Okay? Kaya natutuwa din sila sa atin. At sabi ko, minsan nag-deliver ako. Sabi ko, nasa po yung dito, yung assign. Ay, nag-aaral yun. Ay, kaya po pala pag nag-abot ako ng 100, tuwan-tuwa. Sabi niya, mayroon na akong pangkain. Nagtatrabaho siya, in the same time nag-aaral. So, napakaganda, no? May value yung kanilang ginagawa. Nagkukwento kasi ako doon pa nagbibigay. Uy, marami naman po kayong Bible na ipapadala. Uy, upo, libre po yan. Wala po yung bayad. Yan po ay para sa kaharian ng Diyos. Kasi po sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Nakakapangaral ka na. Nakikinig na sila. Ano? Kasi gusto ko sila maging kaibigan sa ganon, makapagbahagi ng salita ng Diyos. At sabi ko, Lord, pag may time ako, mag-iiwan talaga ako ng Bible doon kapag sila nag-desire na pwede kami makahinig. Mayroon kasi pilitin mo eh. Let the heart desire or decide to ask Bible. Okay? Kahit saan naman, pagka Bible ipapadala, they give discount. Kahit hindi sila... Next, kuya, pangatlo? Surrender your struggle to or with God. Yung to, ito yung outward. Yung with, ito yung inner. Yung to, wala kang pera, wala kang bigas, wala kang may sakit ka. Surrender mo kay God. Yung kay God, yung with God, ito naman yung yung pag-disobey mo kay God. Surrender mo. Lord, nag-disobey ako, hindi ako nagbabasa ng Biblia. Wala akong godly people. Hindi kita sinusunod, hindi ako naglilingkod sa iyo ng tapat. Okay, last but not the least, anong ginagawa natin, kuya? Serve God with eternity in mind. Hindi itong ginawa nating gawain, kundi yung gawain ni Lord. Lahat ito temporary, masisira ito. Yung sound system, yung camera, masisira lahat. Pero the eternal is The eternal value is ito, may iniisip ko nga sabi ko, Lord, glorify God. kung mag-asawa ang Kuya Jaja, Kuya Tintin, Jera, paano kaya nila imamanage ang kanilang asawa? Paano kaya nila imamanage ang kanilang family? Back to this. The basic. Meron kang Surround yourself with God. godly people. Spend time, your family, with God's word. God's word, surrender your struggle with the Lord, Good. and serve God with eternity in mind. Blessed. Sa CCF Sunday. Kamakop Worship Road, blessed po na Blessed marami Sunday, tayong problema, everyone. huwag kang mawawalan ng pag-asa. Merong isang nanay See you face to face na nakikinig, on ang Sunday. sabi niya, hindi na ako makasimba, hindi na ako makagala. One thing po, napakagandang gawin niyo ay spend yourself with God. God's Word. Basahin ang God's Word. Basahin ang God's Word. Basahin ang salita ng Diyos. Basahin ang salita ng Diyos. At then manalangin. Kasi po, ano po ang ibig po sabihin? Wala man po tayong magawa kasi tayo ay may mga physical problem, tayo ay mayroong emotional problem. Basta ko po. Bago po magwakas, may announcement po ako. Yung Kahels po namin page, take down, yung Olivera Mission, take down po yan. Saka yung CCF Kamakop YouTube channel, take down din po. Wala naman tayong alam na violation, pero ganun talaga ang kaaway. Okay? Gagawa at gagawa ng hindi maayon sa kalooban ng Diyos, pero let the will of God i-purpose ang lahat. No? Tayo po ay manalangin. But by the grace of God and His mercy, ibinalik ni Lord lahat po. Glory to God. Victorious na tayo. Si God is victorious. Pero yung aming page po dito,
nag-start ulit kami ng bago. Okay, tayo po ay manalangin. Let's pray. Father, once again, we thank you for a great opportunity to know and study thy word. Help us, O Lord, to apply, and we lift up to you yung mga nakinig. Yes. Oras na ito, ano man po yung pinagdadaanan nila sa buhay, sicknesses or struggle, problem, I pray that they will be able, Lord, to surrender to you their struggle. Amen. Kayo lang po ang makakagawa ng solusyon. At sila kung umaharap sa opposition, sa mga problem, Panginoon, let your justice be released, Panginoon. Yes, O Lord. Yung justice mo pa rin, Panginoon. Lord, I pray for those who are experiencing physical problem Yes, O Lord. at need ng healing, Panginoon. Remind them, Father God, minsan, abuso po namin. Sobrang inom ng soft drinks, sobrang pagpupuyat, sobrang lahat. Kaya kung minsan ay nakakaranas kami ng mga physical problem. And help us, Lord, to be value our health, Father. Salamat po, Panginoon. We commit everything to you. In Jesus we pray. Amen. Amen. Nang paalam kayo. Happy and blessed Sunday, Sunday, CCF Kamabog CCF Worship. Thank you. Worshipers. God bless you. God bless you. God bless bless you. you.